ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hanggang kailan ka po mamamalagi sa Iglesia ni Cristo? Yan. Hanggang kailan ka po mamamalagi sa Iglesia? Ha? Ayaw, tumutulong sila oh. O yun daw. Hanggang kailan ka mamalagi sa iglesia? Ay, alam ko na. Oh, hanggang kailan? Hanggang liek. Magandang araw, hapon, gabi sa atin mga kapatid. Muli sa awat tulong ng Diyos ay may pagkakataon tayong makapagpatuloy naman sa panibagong episode ng Antating Gandas. Ngayon, bakit ba tayo nakapagpapatuloy? Unang-una, Diyos ang gumagawa sa atin at Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Dito sa 2:13 ng Pilipos ating mababasa, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya tayo nakapagpapatuloy makagawa ng video dahil Diyos ang gumagawa sa atin. At bukod sa Diyos ang gumagawa sa atin, ang sabi sa 21:15 ng Lucas, sapagkat bibigyan ko kayo ng bibig at karunungang hindi masasalangsang ng lahat ninyong mga kaalit. Hindi naman tayo nasalangsang yung iba sinasabi, yan kang si Brother Jared, yung dating landas niya naninira. Paano naninira? Hindi mo na pwedeng sirain ng sira. Sira! Kahit kailan di tayo naninira dito Kailan mo ko nakitang nanira? Piniplay mo kayong video ng kapatid na Eli. Piniplay mo kayong video ng kapatid na Manalo. Hindi ako naninira. Ipinalalabas ko lang kung gaano kayo kasira. Dahil ang tungkulin ng tunay na Kristiyano, o presyo ng tito, sawayin kayong may kabagsikan. Kaya sinasaway ko yung kasiraan ninyo. Ngayon, sinong naninira sa atin? Kayo. Bakit? Dahil pag sira na, hindi mo na pwedeng sirain pa. Sira na nga Kaya ang ginagawa ko, hindi ko sinisira. Sinusubok ko. Bakit? 4:1 ng unang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat spirito, kundi inyong subukin ng spirito. Ngayon, pag buo, sisirain mo pa? Sisirain mo. Nakita mo ng sira, sisirain mo ba? Hindi. Kaya lahat ng protestante, magtataka kayo mga kapatid, born again, Baptist, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Soriano, MCGI, tayo yung sinisira. Bakit? Buo tayo At kahit anong gawin nilang argumento, anong gawin nilang propaganda, ang relihiyon natin o ang ating iglesyang kinaaaniban, nasabi sa 9:31 ng gawa sa La Sagrada Biblia, na Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi magigiba. Dahil ang pangako ng ating Panginoon Kristo sa 16:18 ng Mateo, kay Pedro, sa ibabong ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. At yung iglesia na yun, naitatag 2,000 years ago. At wala namang iglesyang naitatag 2,000 years ago, according sa history, dahil utos naman magbasa nun sa 8:8 ng Hope, basahin ninyo ang aklat ng kasaysayan at makikita nyo, na ayon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, ang itinayong relihiyon ni Kristo 2,000 years ago, ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, tatalakayin natin mga kapatid, yung aming naging pag-uusap ni Talo July. Kapatid na Mago, mga kapatid, mga kababayan. Dahil itong si Talo July na hambog, hindi na ako magtataka. Basahin natin 2 Timoteo 3:1. Datapot alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Nasa panahong mapanganib tayo. Sapagkat ang mga tayo magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang. At isa sa kinatuparan ng pagiging mayayabang si Talo July na isang diakono ng Iglesia ni Manalo. O kung nanonood ka ngayon, Talo July, lalaban ka ba ng isang formal debate? May pag-uusap kaming nangyari, mga kapatid, ating pag-aaralan, ating susuriin kung nagsasabi ba siya ng totoo at ang kanyang pagkatalo sa talakayan o sa dialogo. Ating panoorin, mga kapatid, ang video at i-play natin sa ating screen. Ano bang mali ko dyan? Talo July. Kasi ganito. Sabi mo kasi, sabi kasi ng ministro mo, yung nasa 16 ng Roma na mga Iglesia ni Cristo in plural term o in King James Version is Churches of Christ. Kayo ba ito? Yes or no? May kaugnayan kami doon. Hindi, ang tanong ko, kayo ba ito? Hindi ko sinabing may kaugnayan kayo. Ang tanong ko, kayo ba ito? Yes or no?
Alin ba yung tinutukoy mo? Yung first century o ngayon? Yung nasa D6 ng Roma, kayo ba ito? O yung nasa 16 yan, Brother Jared, first century yan. Kaya nga ang tinatanong ko, kayo ba ito? Kaya nga ang sagot ko, Brother Jared, may kaugnayan kami. Okay, ngayong may kaugnayan, natalikod ba ito? Yes or no? Yes. Okay, natalikod. Ngayon, ang sabi sa 16:18 ng Roma o ng Mateo, ang iglesyang itinayo ni Kristo ay hindi pananaigan ng Hades. Ibig sabihin, hindi matatalikod. Tanong, sinong matalino sa inyo ni Kristo? Ikaw o si Kristo? Linawin ko muna, Brother. Ulit ang tanong. Sa 16:18 ng Mateo, ang sabi, o ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo kong aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Ngayon, ang sabi naman ni Pablo na ipinasulat ng ating Panginoon Kristo sa kanya, hindi kayo manalo dahil sugo ng demonyo yon. Sabi sa 3:11 ng Epeso, ang iglesia ay nasa panukalang walang hanggan. Tanong, pag nasa panukalang walang hanggan, pwede bang matalikod? Yes or no? Yes or no lang, ha? Yes po. Okay, ako naman, bro. Okay. Ngayon, saglit lang, ito na. Ngayon kung pwede matalikod. Ngayon kung pwedeng matalikod. Saan mababasa sa Biblia, sa Synoptic Gospel ni Kristo, na ang nasa panukalang walang hanggan 3:11 ng Epeso ay matatalikod letra por letra? Meron ba wala? Ito, sagot ko, Brother Jared. Meron o wala? Makinig ka, bro. Meron o wala? Hindi, makinig ka na. Meron o wala, tinatanong kita. Tsaka ka magtanong kapag sinagot mo muna yung tanong ko. O, sagot. Tahimik ka muna. Sagot. Tahimik ka muna, sasagot na ako. Ayan. So, ito na sagot ko. Ang nasa Mateo 16:18, hindi pananaigan ng Hades. Ayun, salamat. Hindi pa nanaigan ng Hades. Therefore, hindi talaga matatalikod yun. Sunod na tanong. Saglit lang. Sunod na tanong. Sabi sa 3:11, tignan mo naman to. Huwag ka muna sumapa, nagtatanong muna ako. Yan yata tinuro sa'yo, hindi manalo. Nagkakahawawa na kayo. Ngayon, saglit lang. Hindi pananaigan ng pagtalikod o ng Hades. Parehas yun, dahil yung Hades, ang gawain nun, pagtalikod. Bakit? Saglit lang. O, saglit lang. Pasagutin mo nga muna ako. Hawakan mo nga to, bro, JB, cellphone. Ito, ha. Ngayon, ang sabi mo kanina, saan mababasa na ang Hades ay pagtalikod? Tanong ko sa'yo, yung gawain ng Hades, saglit lang, huwag ka muna sasapaw. Isa sa manifestasyon ng Hades, yung pagtalikod. Bakit? Dahil ang sabi sa 16:17 ng Roma, merong magtuturo ng katitusuran sa papaanong paraan, sa 4:1 ng unang Timoteo, sa pamamagitan ng pagsunod sa aral ng demonyo. At yung mga demonyo, anak ng Hades yun, kagaya ng sugo mo. 8:44:1, na kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nasa ng inyong amang inyong ibigawin. At isa doon, 5:19 ng Galacia, yung pagkakabaha-bahagi, gawain ng Hades yun, gawain ng demonyo yun. Next question. Ito na. Nasagot ko na. Sabi naman sa 3:11 ng Epeso, ang iglesia ay nasa panukalang walang hanggan. Ngayon, sabi mo kanina, pag nasa panukalang walang hanggan ay may possibility matalikod. Saan mo nabasang talata galing sa Synoptic Gospel ni Kristo na sinabi niya ang nasa panukalang walang hanggan ay matatalikod? Meron ba o wala? Meron o wala? Sagot. Hades na tinutukoy sa Mateo 16:18. Meron ba o wala? Sumagot ka sa tanong. Bigyan mo ako ng dictionary. Hindi ko naman sinabing bigyan eh. Nasagot ko na yan eh. Ang kulit mo naman. May talata pa nga eh. O, ito, papaliwanag ko sa'yo. Hawakan mo muna, bro, JB. Tutok mo dito kay Talo July. Ito. Sa 16:18 ng Mateo, basahin natin, ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Tanong, ano ba yung gawain ng Hades o anak ng impyerno o ng mga demonyo? Isa doon sa 5:19 ng Galacia, yung
talikod, gaya ng nasa 4:1 ng unang Timoteo, at ang kinatuparan nun kayo. Dahil ang manifestasyon nun, huwag kakain ng mga lamang kate. Naku, bawal sa iglesia ni Manalo yan, dinuguan. Pangalawa naman, bawal mag-asawa. Naku, kayo lang naman ang kinatuparan yan. Dahil halimbawa, pag JW yung kausap nyo, bawal lang mag-asawa. Pag yung ano naman ang kausap ninyo, bawal rin ang mag-asawa. Kapag borage naman ang gagawin yung asawa, bawal pa rin mag-asawa. Therefore, yung manifestasyon ng Hades sa 16:18 ng Mateo, kayo yun. Kayo ang tumalikod. Katunayan, basahin natin sa Pasugo. Tutok natin, kapatid na JB. Sabi dito sa Pasugo, Mayo 1954, page 9, alin ang tunay na iglesia? Ang iglesyang itinayo ni Kristo saan? Sa Pilipinas ba? Sa Jerusalem! Naku, letra por letra, Jerusalem! Tanong, kung meron pa, Mr. Manalo, nalilitaw dito sa Pilipinas na iglesia ni Kristo rin, at hindi itinayo sa Jerusalem, sa demonyo ba ito? Sagutin natin gamit ang pasugo ni Mr. Manalo. Naku, patay ka. Sabi naman dito sa pasugo, Mayo 1968, page 7, ang tunay na INK ay isa lamang. Ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kung merong magsisibangon, kagaya nila, kung meron mang magsisibangon ngayong mga iglesia at sasabihin sila man ay iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay. No, kolorong pala ito, talo July, parang yung iglesia ninyo. Dahil ayon mismo sa pasugo ninyo, yung tunay na iglesia ay naitatag sa Jerusalem. Tanong, ano bang iglesia yon? Basahin natin dito sa history. Dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Roman Catholic Church, the history of Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. The church described to be the society that Jesus Christ found. Saan nabuo? In Jerusalem. Anong sabi ng pasugo ninyo? Ang tunay na iglesia ay isa lang, ang iglesyang itinayo sa Jerusalem. At according sa History at Biblia, wala naman ibang iglesyang naitayo sa Jerusalem na ang founder ay si Kristo, kundi ang Roman Catholic Church. Tanong, sino ang founder nung nasa Pilipinas na nagsasabing iglesia ni Kristo rin at ayon sa pasugo ninyo na mga nagsibangon ay bulaan? Basahin natin dito sa inyong registered sa Security and Exchange Commission, kapatid na iglesia ni Manalo. Ang sabi dito, that the founders, tagapagtayo ng asosasyon na ito. Sino? Felix Manalo. Yun naman pala eh. Letra por letra na, talo July. Iyan, sabit ka ngayon. Paano mong pangangatwiranan yan? Hoy, iglesia ka ni Manalo. Sagot. Sagot. Kilala mo bang sugo si Magellan, Jared? Sagot. Paano mo? Tama ba itong mga binasa ko? Yes or no? Kinikilala mo bang sugo si Magellan, Jared? Hindi, dahil isa lang naman yung sugo na kinikilala ko eh. 7:24 ng Hebreo, ang sugong tinutukoy o ang kahuli-hulihang pinagpahayagan si Kristo. Ngayon, yung napunta sa Pilipinas sa pamamagitan ni Magellan, sino bang founder nun? Basa ulit, kapatid na JB. Basahin ulit natin dito sa The Philippines Unique Nation by Sonia M. Saido, page 123. The greatest legacy to Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Therefore, yung dinala dito ng mga Kastila na yun ay Roman Catholic Church na galing sa Roma dahil napunta doon si Pedro, 1:7 ng Roma, huwag muna patayin. Ang founder pala nun si Kristo. Yung nasa Pilipinas na bumangon dito, nasabi daw sa Paris, ayon sa pasugo ninyo, yung Paris, basahin natin ha, yung ba ang Pilipinas? Basa, pasugo July 1997, page 5, pasugo mo sumasagot, ang kapal ng mukha mo. Nakalagay, let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Palpak na naman ang hula ni Manalo. Manghuhula ka talagang gwapo.
O, ngayon, o, yan, pinatay na. O, pinatay na. Wala na. O, tawagan ulit natin. Ayan ang hirap kasi dito sa iglesia ni Manalo nito. Bulag eh. Buro mo itatanong sa akin, kinikilala mo bang sugo si Magellan? Sino naman nagsabi sa'yo? At saan mo naman nabasa ang aral ng Katoliko na sugo si Magellan? Ang kinikilala kong sugo, 7:24 ng Hebreo, yung may pagkasaserdoteng walang kapalit si Kristo, hindi si Manalo. Dahil sa huling araw, iisa lang naman ang pinagpahayagan. 1:1 hanggang 2 ng Hebreo. Sino? Si Kristo, hindi si Manalo. Ayaw na sumagot. Yan kasi hirap dito sa mga iglesia ni Manalo na ito eh. O yan. Nasa ako katuloy. O, ayaw nang sumagot. O, mga kapatid. Ayan, yan ang hirap sa mga iglesia ni Manalo. Talo July, talagang talo. Yan. At, ayan. Okay. Sige. At, i-off na natin kapatid na JB at isa na namang miyembro. O, ay, hindi, diakono pala ito ng INC. Diakono ng INC ang nabutata sa pakikipag-dialogue. Ngayon, pag-aralan natin yan sa new episode ng Ang Dating Landas. At, katayin mo na bro. Ngayon, mga kapatid, ating napanood ang isang diakono ng Iglesia ni Manalo sa ating video na ipit na ipit. Hindi makasagot sa tanong. At pag tayo naman tinatanong, nasasagot natin. Dahil tungkulin ng tunay na Kristiyano yun. At isa yun sa manifestasyon ng pagiging tunay na mananamba kay Kristo. Eh, sinong Kristo? Yun yung bang taong pinangangaral nilang taong-tao lang na walang pagka-Diyos. Hindi. Dahil yung Kristong Biblia na sinasamba natin, mga kapatid, na Iglesia Katolika Apostolika Romana, Diyos yun. Bakit? Sa kabilang nakakita, tao, umiira na, walang pasimula, 1:1 ng 1, 8:23 ng Kawikaan. Nagsasalita sa 8:23 ng Kawikaan, na karunungan ng Diyos, na nasa kanan na ng Ama, nasa siping na ng Ama, bago pa ang walang pasimula, yun ang karunungan ng Diyos. At yung karunungan ng Diyos, 1:24 ng unang Korinto si Kristo. Ngayon, ano ang kapalpakan, mga kapatid, ni Talo July sa ating napanood na video? Una, ang itinanong niya sa atin, saan mo mababasa na ang kahulugan ng Hades ay pagtalikod? Aba ito, sa Biblia nating babasahin, hindi letra por letra. Dahil kung pababasahin mo kung letra por letra, lalabas nun, kontra na ako sa ipinangangaral ng mga apostol. Bakit? 3:6 ng 2 Korinto, na kami naman na pinamaging sapat na ministro ng bagong tipan, hindi sa titik. Bakit? Dahil kung magbasa ang mga apostol ng Biblia, kung paano sila mga siwa sa bagong tipan, hindi na sa titik. Ibig sabihin ng hindi sa titik, aba, hindi letra por letra yon. Ngayon, meron ba tayong mababasa na ang kahulugan ng Hades sa 16:18 ng Mateo pagtalikod? Meron. Dahil ang katangian ng Hades, o yung anak ng impyerno, o pintuan ng impyerno, aba, sari-saring kalaywan ang nandun. Basahin natin ang 5:19 ng Galacia. At hayag ang gawa ng laman sa mga katuloy mga ito. Pangangalo niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagtataniman, pagtatalo, paninibugho, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi. Kaninong gawa yung kapatid na Mago, mga kababayan, kapatid na JB? Gawain ng laman. Yung laman, hindi naman galing sa Diyos yun. Alin? Yung gawaing laman. Galing sa demonyo yon. At ang demonyo, mga anak ng Hades yan. Isa na si Manalo doon. Bakit? Yung nasa na ginagawa nila, nasa ng kanilang ame. Hindi naman nasa galing sa Diyos eh. 8:44 ng 1. Kayo sa inyong amang Diablo. At ang mga nasa ng inyong amang inyong ibig gawin, ano yung nasa ng ama nila na ibig nilang gawin, kaya naging anak sila ng Diablo. Yun ang pagpatay, at yun ang pagsisinungaling. At isa sa ginagawa ng Iglesia ni Manalo, ay ang magsinungaling. Bakit? Sukat mo sabihin na ang Iglesia na itinayo ni Kristo 2,000 years ago natalikod. Katawang sa Diyos ni Kristo, paano mo sasabing natalikod yun? Ngayon, yung sinasabi sa 16:18 ng Mateo, na Hades, na hindi pananaigan ng Iglesia, yun yung mga, yung Hades, na sinasabi niya, kasi yun ang tanong niya sa akin, kapatid na Mago yun yung mga demonyo, o anak ng demonyo gaya ni Manalo, o yung Hades, o impyerno. At ang nakapaloob sa impyerno, o yung mga maiimpyerno na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, isa sa gawain nun, mga kapatid, sa 5:19 ng Galacia, yung pagkakabahabahagi. At isa sa kinatuparan nun, yung mga bulaang mangangaral na kontra sa simbahan. 16:17 ng Roma. Ngayon, ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi sa Israel.
laban sa mga aral na inyong pinag-aralan. At isa dun sa mga aral na ating pinag-aralan na ipinangaral ng mga apostol, na ipinasulat kay Apostol Pablo na ngayon pinangangaral sa atin, na ang sabi sa 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan ng ligtas tayo ay ang tradisyon. Makikita mo ngayon, kapatid na Mago, kapatid na JB, mga kababayan, mga kapatid, wala namang ibang relihiyon na nagpa-practice ng tradisyon kundi tayo. Tanong, ba't sila wala? Hindi sila nakikinig sa mga apostol. Sila yung kinatuparan sa 16-17 ng Roma na magtuturo ng katitisuran laban sa ating mga pinag-aralan na itinuro sa atin ng mga apostol na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng 2:15 ng ikalawang Tesalonica, yung panghawakan ng tradisyon. Kaya itong mga iglesia ni Manalo, itong mga iglesia ni Soriano, itong iglesia ni Eddie Villanueva, iglesia ng Born Again, iglesia ng Baptist, iglesia ng demonyo, mga demonyo talaga ito. At ito yung magiging katuparan ng mga papupunta sa Hades. At isa sa gawain nun, yung pagkakabahabahagi. Kaya yung nasa 4:1 ng unang Timoteo, yung ilan ang magsisipag sitalikod. At yung mga tumalikod, yun ang mapupunta sa Hades. Kaya ang kahulugan sa 16-18 ng Mateo, mga kapatid, mga kababayan, yung Hades o impyerno, may isang gawain yon. Ano yung isa? Yung pagtalikod. Gaya ng ginawa ng iglesia ni Manalo, tumalikod sa tunay na simbahan. At sila naman umaamin na ang tunay na simbahan ay naitatag sa Jerusalem. Gaya ng binasa natin kanina. Hindi naman sa Pilipinas. Kaya nga ang tanong ko sa kanila, sila ba ang nasa 16 ng Roma may kaugnayan daw? Totoo ba yun? O chismis lang at kamangmanga ni Manalo? Unang-una, kung may kaugnayan kayo, bakit umaamin kayo, nasulpot kayo? Basahin natin ang kanilang pasugo, mga kapatid. Dito sa isang pasugo ng iglesia ni Manalo, dito sa pasugo Mayo 1967, pahina 7, ating basahin. Ito, mga kapatid. Ang tunay na INC ay isa lamang, o isa lang pala yung tunay na INC. Ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kung mayroong magsisibangon, gaya nila, dahil sabi nila may kaugnayan sila dun Kung mayroong magsisibangon ngayong mga iglesia at sasabing sila may iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na iglesia kundi huwad lamang. Alin ang sinasabi nilang huwad? Alin? Yung mga susulpot na sasabihin na sila iglesia ni Kristo rin. O mga nagsibangon. At sila naman umamin na ang tunay na iglesia ay nasa Jerusalem. Basahin natin dito sa isang pasugo ulit ng iglesia ni Manalo sa pahinang 9, issue 1954. Alin ang tunay na iglesia? Sabi ni Manalo, ang iglesyang itinayo ni Kristo sa Jerusalem. Ang tunay palang iglesyang itinayo ni Kristo, yung nasa Jerusalem, hindi yung bumangon sa Pilipinas. Dahil ayon rin dito sa isa nilang pasugo, dito sa, ano ba ito? Ang dami ng mga nakalagay dito. Dito sa pahina na ito, kung meron mang magsisibangong iglesia, ang yun ay mga huwad. Saan sila bumangon? Sa Pilipinas. Na ang aral ni Felix Manalo, o aral nila ngayon, ang Pilipinas ay Far East. Samantalang ang sabi ni Manalo dito sa kanilang pasugo, pakinggan natin mga kapatid, dito sa pasugo 1997, pahina 5, let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Ibig sabihin, si Manalo na mismo umaamin sa kanilang referensya na ang Far East ay hindi referado sa Pilipinas. Bakit? Dahil sila mismo umamin, ayon sa pasugo nila, yung bumangon dito sa Pilipinas, o sino mang magsisibangon, na sasabing sila'y iglesia ni Kristo rin, ay mga huwad at sila yon. Bakit? Dahil yung tunay na iglesia ni Kristo na sinasabi nila, ayon sa pasugo nila, itinayo sa Jerusalem. At wala namang ibang iglesyang itinayo sa Jerusalem. Basahin natin dito sa isang history book. Dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. The history of the Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem. Saan naitayo ang Catholic Church? Sa Jerusalem. Ngayon, anong sabi ng pasugo ni Manalo patungkol sa tunay na iglesia? Na itatag sa Jerusalem, hindi sa Pilipinas. Samantalang sila, naitatag at naibangon sa Pilipinas. At ayon rin sa kanilang isa pang pasugo, yung magsisibangon na iglesia na wala sa Jerusalem, yun ay mga huwad. Kaya umamin sila na huwad sila, tuwad. Ay, tuwad tuloy. Huwad talaga sila. Kaya, napatunayan natin mga kapatid, itong pinagsasasabi ni Talo July, isa demonyo. Ngayon, tuloy natin ang basa. Almost 2,000 years ago,
about 120 person were gathered there. The church described the society that Jesus Christ found. At pasugo na rin nila umaamin. Talo Julay, paano mo tututulan ito? Ramil Parba, Ventilacion, Michael Sandoval, paano nyo tututulan ito? Nasa pasugo nyo ito eh. Tapos sasabihin nyo mali, isalpa ko kaya sa pagmumukha nyo ito. Bakit? Nasa pasugo nyo ito, sasabihin nyo, tatanggi nyo, pinalitan. Paano pinalitan? Pinagsusunog nyo lang yung pasugo nyo. O basahin natin dito. Sa isa pang pasugo ng Iglesia ni Cristo, dito sa pasugo, July-August 1988, pahina 6. Itong sinasabi, even the circular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to a conclusion that the true Church of Christ, sa Tagalog, ang tunay na Iglesia ni Cristo, ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Klaro mga kapatid, umaamin sila na na yung babangon sa Pilipinas na Iglesia ni Cristo o sasabihin nilang Iglesia ni Cristo rin ay huwad. At ang tunay na Iglesia na itayo sa Jerusalem. At ang ating nabasa sa referensya sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, ang Iglesia Katolika na itayo sa Jerusalem na ngayon napunta sa Roma. Bakit? 1:7 ng Roma, kayong lahat ng mga naibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumain niyo nawa ang kapayapaan na ating Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo. Kaya yung iglesyang naitayo sa Jerusalem na inaamin nyo na tunay na iglesia ni Kristo, napunta sa Roma. Ngayong napunta sa Roma, at yun ang sinasabi sa D6 ng Roma na mga iglesia ni Kristo. Kaya mga, o in King James Version, Churches of Christ, dahil nangalat. Kapatid na Mago, kapatid na JB. Mga kababayan, natutuwa ako dahil umaamin yung pasugo nila eh. Yung mga nakaraang yung mga nakaraang natin, ang init ng ulo natin dahil talaga napopoot tayo dahil kasi sinungalingan ang pinagsasabi. Ngayon, tama ang sinasabi nila. Tama ng pag-amin nila ayon sa kanilang mga referensya. Ngayon, napunta sa Roma. Wala namang ibang relihiyon sa Roma. Kundi Iglesia Katolika Apostolika Romana. Na ayon sa ating Catechism of the Catholic Church, yun ang tunay na Iglesia ni Cristo. At ayon din sa kanilang pasugo, kapatid na Mago, yun ang tunay na Iglesia ni Cristo, the Catholic Church. At yun ang sinasabi sa 9:31 ng Gawa, sa Greek, na Ecclesian Kataholos. O Ecclesian Katoholos. Na sa Sagrada Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon napunta sa Pilipinas, yung nasa Roma, napunta sa Espanya. Ngayon naman napunta sa Pilipinas. Sino ang founder nun? Basahin natin dito ulit sa history. Tatawa ko eh. Ang sarap basahin na itong mga pasugo nila na umaamin talaga sila. O basahin natin, kapatid na Mago, kapatid na JB, mga kapatid, mga kababayan. Ating muni-munihin itong kanilang mga pasugo. Ang sabi, nasa na yun? Yung kay Sonia M. Saide. Ating mababasa, ito, nasa na? Pagpasensyahan nyo na, no? Ayan. The Philippines, a Unique Nation by Sonia M. Saide, page 1-3. Nakalagay, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Aba, yung legacy pala ng Spain o legasiya ng Espanya dito sa Pilipinas ay ang Christianity. Sabi sa Tagalog. At isa doon, ang Roman Catholic Church. Sinong founder? Strangely, this religion was Asian origin being founded by Jesus Christ in Palestine. Therefore, yung itinayo sa Jerusalem na tunay na Iglesia ni Cristo na inaamin nila na yun ang Iglesia Katolika napunta sa Roma, 1:7 ng Roma, napunta sa Espanya, nangalat, at sabi sa 9:31 ng Gawa, in Greek, Kataholos, napunta sa Pilipinas. At mga kasaysayan na mismo umaamin na na iyon ay founded by Jesus Christ. Yung naitatag sa Pilipinas na sinabing nabangon, na Iglesia ni Cristo rin, na inamin rin mismo ng pasugo nila na yun ay mga huwad, sino ang founder? Basahin natin dito sa The New International Dictionary of the Christian Church ni Douglas sa 1978, page 776, ang ating mababasa, ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong kulto. Aba, kulto. Patay tayo niyan. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo. Abang natagtatag pala si Felix Manalo. Sasabihin nila, yan ba ikang pinagbatayan mo? Aklat ba yan ng Iglesia ni Cristo? Di basahin natin yung official yung aral. O basahin natin dito
dito sa inyong, ayan, rehistro ni Felix Manalo, nasugo ng demonyo. Anong sabi? SGD Atanasio Morte, nakalagay, that the founders of this association are, sa Tagalog, at ang pinuno o tagapagtayo ng asosasyon na ito ay, sino? Felix Manalo. Naku, si Felix Manalo pala ang founder nito eh. Kaya, tamang-tama lang mga kapatid, na yung mga pasugo nila, ang sabi nila, ang tunay na iglesia na itatag sa Jerusalem, hindi sa Pilipinas. Dahil ang naitatag sa Pilipinas, ayon rin sa pasugo nila, ang founder ay si Felix Manalo. Hindi pa tayo nagbabasa ng Biblia. Ilang talata pa lang ang binabasa natin. Kaya, yun ang patunay mga kapatid, na tatag itong mga tao eh. Kulto itong mga ito eh. Hindi dapat paniwalaan itong mga ito. Hindi dapat paniwalaan ito. Oh, ano? Sinong lalaban ng diskusyon dyan? Eh, ako tuwan-tuwa ngayon sa episode na ito. Tuwan-tuwa ako sa episode na ito eh, dahil ang katotohanan mismo ang nagsasabi, ang istorya na mismo nagsasabi, ang Biblia na mismo nagsasabi, ang pasugo niya na mismo nagsasabi na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang totoong iglesia na itinatag ng ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, pag nilay-nilayan natin to, gaya ng video na napanood natin, halos di na makasagot. Eh, may isa pa siyang tanong. Eh, di ikan, sugo mo si Magellan. Guwapo! Bakit guwapo? Eh, talagang pogi mo eh. Diakono ko ng iglesia ni Manalo, guwapo ka. Ba't ko sinabing guwapo? Hindi mura yung mga kapatid. In English, handsome. Magandang lalaki. Eh, magandang lalaki ito si Talo Julay. Hindi kita pinapersonal dahil di naman yun ang layunin ng dating landas. Ang layunin nito, mag-expose at tukuyin, aralin, subukin ang iba't ibang maling pananampalataya gaya ng nasa 4.1 ng unang 1 kung ito'y sa Diyos o sa demonyo na napatunayan natin ngayon na sa demonyo ayon sa inyong pasugo at ayon sa Biblia. Kaya, ang isa dyan tanong, eh ang sugo nyo pala si Magellan. Eh kung di ka ba naman engot kung sino-sino na ginagawa yung sugo, sukat mo iparatang sa akin, sugo nyo si Magellan. Paano sugo si Magellan? Eh kung di ka ba naman engot? Ang sugo namin, si Kristo. At ang pagkasaserdote, pagkapari ni Kristo. Sa 7.24 ng Hebreo, basahin natin, datapot siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, may pagkasugo, pagkapare, pagkapastor siyang hindi mapapalitan. Kaya ang sugo namin, si Kristo, hindi si Manalo. Dahil si Manalo, peking sugo. Peking sugo. Pagpasensyahan nyo na mga kapatid, no? Eh, malakas lang ang trip natin ngayon dahil talagang tayong natatawa dito sa mga ito. Umaamin eh. Kaya, muli mga kapatid, sa awat tulong ng Diyos, ay meron tayong bago na namang episode ng Ang Dating Landas. Hanggang dito na lang ulit. At pag-ibig nawa ng Diyos ang manatili sa inyo, gaya ng nasa 13.2 ng unang Korinto na ang sabi ni Pablo, kung wala kayong pag-ibig, wala kayong kabuluhan. At wala na tayong maraming oras. At napatunayan natin, sa araw na ito, sugo ng demonyo! Itong si Talo Julay na diakono ng iglesia ng kulto ni Manalo. Sa demonyo ka talaga, Talo Julay. Sinungaling. Ba't ko sinabing sa demonyo sinungaling? 8.44 ng 1, ha? Ang sabi, kayo'y sa inyong amang dyablo. Isa ka na, isa yung puno mo. Kung aalya kayo, magdiskusyon tayo kahit saan sinasabi ko sa inyo. Kahit kayo mga pastor, magdiskusyon tayo. Patutunayan ko, tatag kayo ng tao at kulto kayo, mga nangliligaw sa social media, nangliligaw sa telebisyon, at nangliligaw sa mga kalye. At bago tayo magtapos mga kapatid, hanggang dito na lang ulit. Tapos na pala tayo, wala palang kantahan, dahil wala si kapatid ni JB, at dito na natatapos ang episode ng Ang Dating Landas. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay-sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.